So, good day po sa inyo, sir. My name is Dantrip Allen Ardolioso. I-discuss ko na po yung aking computation about shortest remaining time first algorithm or SRTF. So, ang SRTF po ay preemptive algorithm. So, ibig sabihin, titigil tayo. So, ang una ko pong ginawa ay pinag-plus ko po lahat ng arrival time para makuha ko yung paglalagyan ng column ng paglalagyan ng data natin. So, dahil lang pinag-plus ko lahat, ang lumabas ay 20. So, hanggang 20 lang yung data natin. So, ang una kong ginawa ay dahil dumating yung P1, siya yung una natin lalagay. So, dahil ang burst time niya na 2 ay 2, mag-move tayo ng pakanan na 2. So, 1, 2. So, ika-cancel na natin siya kasi naubos na yung burst time niya. Pero, at the same time, dumating na yung P2. So, ibababa natin yung P2 dito dahil yun nga yung arrival time niya. So, may burst time yung P2 na 4. So, mag-move tayo sa kanan ng 4. So, 1, 2. Dahil nga preemptive tayo, titigil tayo kasi dumating na yung P3. So, sa gantong, dahil pag ganito na nangyari, ang una natin gagawin, titignan natin yung burst time. So, ano ba yung mas mababa na burst time? Yung P2 o yung P2 o yung P3? Dahil mas mababa yung burst time ng P2, dahil 2 na lang siya, magpapatuloy pa rin tayo ng pag-move sa kanan. So, 1, 2. So, titigil tayo sa 6. Kasi naubos na yung burst time ng P2. At the same time, dumating na yung P4. Dahil dumating na yung P4, titignan natin kung ano pa rin yung mas mababang burst time. Dahil mas mababa yung burst time ng P4 na 4, so yung P4 ilalagay natin kaysa yung P3. So, may burst time na 4 yung P4, so mamumove tayo sa kanan ng 4. So, 1, 2. Titigil tayo kasi dumating na yung P5. So, yung burst time yung P5 ay 2 din. Pati yung P4. So, pag ganito nangyari sa inyo, ang gagawin natin ay susundin natin yung first come first serve na algorithm. Dahil dumating yung P4 na una kaysa P5, papatuloy pa rin natin ang pag-move ng dalawa pakanan. So, 1, 2. Tigil na tayo sa 10. So, ang natira na lang na data natin ay yung P3 tsaka yung P5. So, dahil mas mababa nga yung P5 na burst time na 2, so, yung P5 yung ilalagay natin kaysa yung P3. So, ang burst time ng P5 ay 2. So, 1, 2. Tigil tayo sa 12. So, cancel na natin dito yung P5 sa burst time niya. Then, ang natitira na lang ay 8 na burst time. So, yun ang ilalagay natin sa uli. So, nakuha na natin lahat ng data kung saan sila tumigil at saan sila nagsimula. So, kukunin na natin yung waiting time. So, para makuha natin yung waiting time, kukunin natin muna kung saan siya lumabas. So, lumabas yung P1 sa 0. So, 0 minus 0 equals 0. So, ganun din sa 2. Lumabas siya ng 2. Tapos yung arrival time niya din yung 2. So, 2 minus 2 equals 0. Pagdating naman sa P3, alam natin na dumating siya. Ang arrival time niya ay 4. Kaso lang, di pa siya nalalagay hanggang sa 12. So, ang tunay niyang arrival time, so, nag-arrive siya ng 12. So, 12 minus 4 equals to 8. So, 8 milliseconds siya nag-intay. So, pagdating naman sa P4, dahil dumating siya ng 6, tas ang arrival time niya ay 6, so, hindi siya nag-intay. So, 0, kasi 6 minus 6 equals to 0. Sa 5 naman, nag-arrive siya ng 10. Ay, nag-arrive siya ng 8, pero di siya dumating hanggang sa 10. So, 10 minus 8 equals to 2.
So, kunin lang natin yung average na. So, ang average na ay 2. Pagdating naman sa turnaround time, kukunin natin kung saan siya natapos. At ima-minus natin siya sa arrival time. So, natapos siya ng 2. So, 2 minus 0 equals to 2. So, ang P2 naman natapos ng 6. So, 6 minus 2 equals to 4. Ang P3 naman ay natapos ng 20. So, 20 minus 4 equals to 16. Tapos, ang P4 naman ay natapos ng 10. So, 10 minus 6 equals to 4. Then, ganoon din sa 12. Ang 12 ay natapos ng 12. Ganoon din sa P5. Ang P5 ay natapos sa 12. So, 12 minus 8 equals to 4. Then, kukunin lang natin yung average ng 6. So, yun lang po yung kabuuan ng computation ko sa algorithm na shortest remaining time first algorithm or SRTF. So, thank you po, sir.